see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet Sige, yan, live na po tayo. So, okay, once again, good afternoon. So, kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga pag-aaral? Sino dito yung makakapag-share ng kanilang mga napag-aralan, no? Aside po sa pinag-aaralan natin na the Book of John. So, ako may i-share po ako sa inyo. So, na-share ko siya sa GC, pero gusto ko lang po bigyan ng time na mabasa din po sa inyo. So, Psalms 19, no? Verse 2. So, napakaganda po ng verse na to. Sabi dyan, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. No? So, napakaganda. So, ako nung nabasa ko po ito, ayun, natuwa po ako tsaka napuno po ng kasiyahan na mabasa. A great encouragement sa akin personally. Kasi this is my God. No? Ito yung Diyos ko. Ito yung Diyos ni Abraham. Ito yung Diyos ni Isaac. Ito yung Diyos ni Jacob. No? Ito yung Diyos na sinasamba ko. And so, dito nyo po makikita na siya'y walang hanggan. Pag sinabi nating walang hanggan, wala pong limit, wala pong, di ba? Hindi po siya nasasakop ng oras, ng kahit na ano pa man. But He is eternal, no? So, bago pa man niya likhain, and ito lang, naano lang din ako kasi, bago pa man niya ako likhain, Diyos na siya. He is God. And so, kahit
kahit hindi niya ako niligtas, or kahit wala siyang iligtas, He is God. Siya ay Diyos. Pero, dun mo makikita yun, dun niya pinakita din sa atin yung pagiging Diyos niya din. Is yung isa sa mga kaluwalhatian niya, yun yung pag-ibig niya. No? Na despite na hindi naman po ako kailangan ng Panginoon. Tayo, bawat isa po sa atin, hindi po tayo kailangan ng Panginoon. Kaya lang, dahil po sa habag-atawa niya, gano'n na lamang yung para sa atin, makita natin na pagpapahalaga niya. No? Pero actually, yes, pinapahalagan po tayo ng Panginoon. Pero actually, ang main purpose po nun talaga is para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, it's never about us. Hindi po yun kailanman patungkol sa atin. Well, yes, tayo po ay recipient or nakatanggap po tayo ng habag niya. Nakita natin yung kaluwalhatian niya na puspos ng biyaya. Diba, sabi nga ni John na mamaya pag-aaralan natin, tayo nakatanggap, nakita namin na ang biyaya, pagkatapos ng biyaya, it's never ending, na? And so, ganun na lamang yun nga, sabi ko nga po kanina, na natuwa po talaga ako tsaka nasiyahan at nagpasalamat sa kanya kasi despite kahit na ganun, kahit na siya ay Diyos na hindi niya na kailangan patunayan yung sarili niya to anyone. Pero, alam mo yon, niligtas niya ako. No? Niligtas niya ako. Inibig niya ako. Pinadala niya yung tanging anak niya para sa akin. So, hindi ko siya alam, hindi ko po alam kung paano to yan sa inyo, pero deep inside sa puso ko po is puno po ng kasiyahan. And so, sino ba ako no para hindi siya kilalanin? Sino ba ako para hindi makinig sa kanyang salita? Sino ba ako para hindi manalangin sa kanya? Sino ba ako para bigyan or mas bigyan ng halaga yung mga bagay dito sa mundo na alam naman natin ngayon ay nariyan, bukas ay wala na. So, sana makita po natin bawat isa sa atin iyon na siya ay Diyos. No? Bago ka pa man niya likhain, siya ay Diyos. So, sana po magkaroon tayo ng ganong reverence. Ano ba yung reverence sa Tagalog? Yung malalim na takot at malalim na respeto sa Panginoon. So, paano po ba natin mapapakita yung respeto natin at takot sa Panginoon? So, first and foremost is yung pagkakaroon ng pag-ibig at deep malalim na pagpapahalaga sa kanyang salita. No, kasi sa kanyang salita diyan niya po pinakita or pinakilala or pinahayag yung sarili niya sa atin. Without His word, we will never know Him. Kaya nga po 'di ba ang salita ay naging tao upang maging visible siya sa atin, upang makita natin yung kaluwalhatian niya. And ngayon na ang salita ay bumalik na sa langit, sa kanang kamay ng Diyos Ama, iniwan niya tayo ng kanyang salita. Diba? Iniwan niya yung kanyang salita sa atin. So, yun, pagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa Panginoon is ang pakikinig, pagbabasa, pag-aaral lagi ng kanyang salita. At hindi lang yun, yung pagsunod talaga sa salita niya. Diba? So, sana maunawaan niyo po to. Sana magkaroon ito ng impact sa inyo. Sabi nga ni John, kung hindi ito binigay ng Panginoon, ako baga ang tanging natatanggap lang talaga ng tao is kung ano ang binigay ng Panginoon.
Hindi ko matandaan yung verse. I think that was in John chapter 5 or 4. So basta sinabi niya yon. Yun lang din po sa atin. Kung ano lang po ang meron tayo is yung binigay lang talaga ng Panginoon. So sabi nga din sa salita niya, siya yung nagwo-work sa mga puso natin upang magkaroon ng desire at upang magawa natin yung kalooban niya. So, sabi nga din, pasensya na po, no? Sabi nga din, sabi ni John, sa John chapter 1, yun nga, nakatanggap ng biyaya, pagkatapos ng biyaya. Alam niyo po ba, lahat ay biyaya. Lahat, kahit po yung pagkakaroon natin ng desire na aralin or makinig sa kanyang salita, yun po ay biyaya. No? Pati yun. Lahat. Yung kung sino man po sa atin yung may malalim na pag-iisip at pagsasaliksik at pag-aaral ng kanyang salita, yun ay biyaya din ng Diyos. No? So, tayo bang lahat ay nabiyayaan? Mayroon po ba tayong desire? May desire po ba tayo to always na lagi pong ibabad yung sarili niya sa salita? Or our desire is still ay nananatili sa mga bagay dito sa mundo? Na tayo ay mas masaya sa mga bagay dito sa mundo, tayo po ay mas maraming oras para sa mga bagay dito sa mundo na pwede naman sanang di mo na ginagawa. Na pwede naman sanang, yes, gawin mo pero huwag ka na masyadong magbigay ng maraming oras dyan. But throw yourself in your room and pray and study the word of the Lord. No? So, sana makita po natin yon, that God is God bago ka pa man nilikha ng Diyos. He doesn't need you. Hindi ka niya kailangan. And so it is grace, biyaya, na ikaw ay niligtas ng Diyos. It is grace. Biyaya lahat iyon. So kayo na nakatanggap ng biyaya, no? Ipakita nyo na kayo talaga ay nakatanggap ng biyaya. Paano nyo po ba mapapakita yung paano nyo po mapapatunayan ng isang tao ay nakatanggap ng biyaya or regalo? Ano po yung action ng taong iyon? Kayo po, pag may natanggap po kayo, paano nyo napapakita na totoo kayong nakatanggap? Kapag nagpapasalamat kayo. 'Di ba? Kapag puno kayo ng pagpapasalamat at puno po tayo ng, alam niyo yan, yung kagalakan, kasabikan sa taong nagbigay. Alam niyo po yun. Na sino po dito nakaramdam nun? No? 'Di ba? Na kumbaga sa sobrang laki ng pasasalamat natin or sobrang laki ng utang na loob, yun, gamitin na lang natin yung salitang utang na loob. 'Di ba? Tayo po ay handa na gawin ng lahat. Tayo po ay handa. Kumbaga ganun, outflow siya eh. 'Di ba? Na kumbaga may sabihin lang yung taong yun, gagawin mo bilang pasasalamat kasi nakatanggap ka din ng biyaya or favor sa taong yun. I think lahat tayo naiintindihan yun. No? Naunawaan yun. And sa tingin ko po, ganun din ang mangyayari sa isang tao na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Siya talaga ay may malalim na respeto, takot, pagpapasalamat, kagalakan na gawin, or kumbaga, alam niyo yun, pasiyahin din siya na may binigay sa atin. Although hindi yan payment, pero it's out of thanksgiving. So yun po, no? Yun po, panimula. Bago pa man niya likhayin ng lahat, siya ay Diyos.
So, papatuloy po tayo dito sa John 1:14. May tanong po tayo kahapon, no? So, basahin natin ulit yung 14 hanggang 18. Ay, 18. Okay, 18 nga. Sige. So, pakibasa po. Pakibasa, ma'am. Fifteen? 14 po. 14 to 14 14 to 18. 14 to 18. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw. Siya ang aking sinasabi. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Amen. So again, napakagandang verses. Lahat naman. Kaya lang itong 1 to 18 is puno po talaga ng mga theological truths, no, patungkol po sa Panginoon. 1 to 18. Ano yan eh? Dito sa sulat po ni John, tinatawag siya na prologue. Kumbaga, yung paunang kumbaga introduction, no. So kanina po, nag-aayos po ako ng Bible study, hindi notes Bible study, yung tawag diyan. Bible study plan. Kasi po 'di ba, kung mapapansin niyo po, may sinusundan po tayo ng mga sa reading po natin, no. By the way, nakapagpatuloy pa po kayo sa reading? Okay, good. Ayun po. So, nasa Exodus na po ako kasi inano ko talaga yung by the way, share ko lang po sa inyo. Si Paul Washer po is one of my outside Jesus Christ, no. Masasabi ko po na si Paul Washer yung tinatawag kong hero. I mean, hindi siya hero in a way na ano lang siya, tao lang talaga din siya. Kaya lang siguro sa panahon natin, siya yung matatawag ko na malaking influence sa akin. Outside the Paul Washer. So, lagi ako nakikinig sa preaching niya. And meron po akong na isa sa mga live niya. Nag-live kasi siya sa Instagram, pero na-upload niya po sa YouTube. So, inano niya po yung library niya, pinakita niya yung library. So, yun, pinakita niya yung mga libro na binabasa niya kapag nag-aaral siya. And then, ewan ko lang kung narinig niyo na po sa preaching ni Paul Washer na sabi niya na throw yourself, yan yung sinasabi ko po sa inyo, galing din yun sa kanya. Throw yourself into your room, throw yourself into His Word, throw yourself, yun yung sinasabi niya. And then, one of his preaching, sabi niya, spend time sa Word. Sabi niya, 4 to 8 hours. Sabi niya ganun. Sabi ko, nung naririnig ko yun, parang imposible naman. Paano niya nasasabi yun? And then one time, yun nga, napanood ko yung live niya. Sabi niya, ito yung library ko, I spend my time. Sabi niya, ginugugol ko yung oras ko dito, 6 to 10 hours. 6 to 10 hours, 5 to 6 days a week. So, ibig sabihin pala, yung sinasabi niya pala sa preaching niya, hindi pala yun, exaggeration. Totoo pala yun sa buhay niya.
na 5 to 6 days. Ibig sabihin isang araw lang yung hindi siya nandun. Siguro Sunday nandun sila sa congregation, sa church. So hindi siya makakapag-aral doon sa library niya. So sabi niya 6 to 10 hours a day. So ibig sabihin nag-aaral siya, nagbabasa siya, nananalangin siya 6 to 10 hours a day, spending time sa salita ng Diyos. So ibig sabihin yung yung sa preaching niya po, hindi yun exaggeration, but totoo yun sa buhay niya. Di ba? Totoo yun sa buhay niya. And I was greatly encouraged. Sabi ko, grabe ako, siguro kung magpipreach ako, tapos sasabihin ko, study the word. Nasabi ko lang siguro 1 to 2 hours. 1 to 2 hours, kasi yun yung average ko. Pero, ayun, na-encourage ako doon, and so, nagsimula po ako magbasa. As much as possible, hinihinto ko na po yung cellphone and hindi na po ako masyadong nag-Facebook. Ayun, ulit, ganun, no? Masasabi ko ulit yung YouTube or yung social media. So, sabi ko kay Jamie nung nakaraan, totoo pala talaga, no? Yung social media, ano pala talaga yung kalaban. It's from the world. From the world talaga yan. Kasi, wala eh. Maubos mo talaga oras mo dun eh. Maubos talaga oras mo dun. So, kaya sabi ko, ayan, na naman ako doon. Inihinto ko na talaga na naman. And so, ayun po, every time na wala akong ginagawa, nagbabasa po ako. Reading lang. So, natapos ko na po yung Genesis. So, I will start Exodus mamaya. So, ayun, medyo mauna lang po ako sa inyo, no, konti. And then, bago po ako matulog, binabasa ko din yung mga kawikaan, Proverbs. So, natapos ko na yung 12 chapters, nasa chapter 13 na ako. Ganun po yung routine ko. Bago ako mag-pray, magbabasa ako ng kawikaan. 1 chapter bago matulog. And then, kapag wala akong ginagawa talaga, ayun, Psalms, mga awit, and nakikinig ng preaching. So, bakit ko ba yun nasabi? Ayun lang, yung sa salita. Na encouragement na sa bawat isa. Sabi nga kung pwede lang talaga hindi na magtrabaho, no? Gusto ko lang talaga mag-aral na lang talaga ng salita. But anyway, so kailangan talaga mag-work. Kaya ayun, kailangan mag-work. Okay, so verse 14. Nakapag-pray na ba tayo? Hindi pa, no? Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, salamat po sa iyong kaluwalhatian na ipinakita sa amin sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesus, na siyang hindi lang ipinamuhay ang dapat na kami ay na dapat naming ipamuhay para po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Bagkus, ipinamuhay niya din po yun upang maging halimbawa, upang maging batayan kung paano kami namumuhay. At salamat, Panginoon, dahil ang iyong tanging anak na si Jesus ay puno ng pananalangin sa kanyang pananatili dito sa lupa. Pagpapakita ng pananalangin ay patunay na ang isang tao ay may relasyon sa iyo, O Diyos. Na yun ang relasyon na meron dahil kami ay nakakapagsalita sa iyo, na ilalabas namin ang aming mga daing, ang aming mga pinagdadaanan, ang aming mga pagpapasalamat. At salamat, O Diyos, dahil binigyan mo kami ng pamamaraan upang ang iyong kalooban ay siyang mangyari sa aming mga buhay. At yon ay ang sa pamagitan ng pananalangin. Salamat dahil ikaw, ang iyong tanging anak, ay nandyan sa langit at patuloy na nananalangin para sa amin. Salamat dahil ang kaligtasan ay may katiyakan dahil ikaw ang siyang nagligtas sa amin at patuloy na nananalangin para sa bawat isa na iyong mga iniligtas. Salamat, O Diyos, na itong aming ginagawa ay sagot sa iyong pananalangin. Salamat, Panginoon, ng iyong salita
na iniwan para sa amin, na ituturo ng banal na Espiritu, na ipapaliwanag ng banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob. Salamat o Diyos dahil sa lahat ng ito ay may kaunawaan, may karunungan na nagmumula sa iyo. Patuloy mong baguhin ang iyong mga anak o Diyos, na ang bawat isa ay ang kagalakan ay nasa iyong kautusan. Salamat, ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, verse 14. So, sabi dyan, diretso na tayo, no? Hi, Tita Bing. Ano, it's Tita Bing. So, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. So, nung sinabi po ito ni John, sabi niya, nakita namin. Una, sino po yung tinutukoy niya na namin? No? Sino yung namin? Sino po yung namin dito? Okay, first question lang. Sino yung namin? Kasi sabi niya, again, John the Apostle, sinusulat ito. Sabi niya, nakita namin. So, sino po yung namin na tinutukoy niya? Yung mga, sige, sagot po kayo. Open nyo lang po yung ano nyo. Mga apostol. Okay, mga apostol, yung mga alagad. So, yan, very clear po yun sa atin. Hindi po to lahat ng tao. Okay? Yung mga alagad lamang. Okay, so very clear. And then sabi niya, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. So ito yung tanong, ano yung kaluwalhatian na nakita nila? So masasagot natin ito kung ayun po, patuloy tayong nagbabasa talaga. Without reading the Word of God, we cannot answer this. Yes, salamat kay Google. Masasearch natin, ano to. Pero I hope na hindi po tayo sa Google laging but let us read the word, no? Sige po. So, ano po yung kaluwalhatian na nakita nila? Ano yung ibig sabihin po ni John dito, John the Apostle, na nakita nila yung kaluwalhatian? Nasagot na ito ni Kuya, nabigyan na po tayo ng paunang sagot. And tama po yun. So, pwede niyo po yung sabihin and then pwede kayong magdagdag. Kaluwalhatian. Liwanag at katotohanan. Ang Diyos. Liwanag. At katotohanan. Liwanag at katotohanan. So, ibig mong sabihin, ma'am, anong ibig mong sabihin sa liwanag at katotohanan? Kasi, di ba, masasabi natin yun, yes. Pero ano ibig sabihin ng liwanag na yun? Ito ba ay literal na liwanag na yung mga ganon? Or, yun? Di ba? Go, Mami. Yung ano niya, yung kadakilaan, pag-ibig niya, kabanalan. Okay. So parang sinasabi ni Mami dito yung yung kalikasan, no, ng Panginoong Jesus. So yes, tama po 'yon. Nakita po nila 'yon, no? Sige. Sino pa po magdadagdag? Saan pa ako? Kaluwalhatian, no? Glory. Ano ba ibig sabihin ng glory? Glory, natatanda ko na sinabi ni Kuya, glory is yung mukha. Kumbaga yung, pag sinabi po nating itsura, parang yung visible representation, parang ganon, no? Kung ano siya, parang ganon. And yun, isa yun sa hint. And yun. So sige, punta po tayo dun sa physical aspect ng glory ni God na nakita po nila. So natatandaan ko, sinabi ni Kuya yung transfiguration, no? Kung alam niyo po, kung eto sa mga reading niyo po, kung nabasa niyo na po,
Umabot na ba kayo doon? Wala pa siguro. Sa Exodus, I think marami. Pag sinabi po kasi nating kaluwalhatian, pwede po kasi siyang physical na aspeto at pwede rin po siya sa karakter. Okay, hindi ko alam kung anong tawag, basta physical or yung character. So, simulan natin sa physical na aspeto na nakita nila. So, kung babalikan po natin sa Old Testament, malimit po na ginagamit yung pag inilarawan po yung kaluwalhatian ng Diyos, malimit po ginagamit dyan yung super light, kumbaga yung sobrang tindi ng ilaw or yung hayag, kumbaga ano talaga no, yung blazing sun or parang ganun po no, yung light po ang makikita natin na example. So yun, kung matatandaan niyo po si Moses nang siya po ay nagsabi sa Panginoon, ipakita mo ang iyong kaluwalhatian. So sabi naman ng Panginoon sa kanya, sige, papakita ko sa iyo yun, pero parang may takip ata na bato. Kasi kung makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos, mamamatay ka. So parang may nakatakip. Tapos ang ipapakita lang na kaluwalhatian ng Diyos is yung, ano lang talaga, yung pinakadulo-duluhan ng kanyang, kumbaga kung imagine niyo po ang isang hari, merong pong robe, no? Ano yung robe? Yung parang kapa, ano yun? Ano yun? Yung, di ba yung mga hari merong mga, tawag dyan? Cape? Ano ba sa Tagalog yung cape? Kapa? Kapa. Lala ko si daddy. Anyway, so, yung kapa niya, yung pinakadulo lang nung kapa, yun lang yung sinabi ng Panginoon na ipapakita niya. Pinakadulo lang talaga. Kumbaga, ano na lang, sa Bisaya pa, salin-salin or sa Tagalog, kumbaga parang ano lang, yung sobra lang talaga. I mean, yung, basta hindi ko ma-explain sa Tagalog. Pero hindi pa yun talaga yung pinaka-glory ni God. And then nakita ni Moses, yun, yung napakalakas na nagniningning na ilaw. Kaya nga po, di ba, pagbaba ni Moses, kung mababasa na natin yan sa Exodus, pagbaba po ni Moses, even si Moses, kumikinang, no? Nabasa natin yan sa Corinthians, nung nagbabible study tayo sa Corinthians. So, yun ay reflection lang yun, Pero grabe na yung ilaw na nakikita ng mga Israelita kay Moises. So, doon yun yung isa sa mga pagpapakita ng literal na aspeto ng glory ni God. Usually in the Old Testament, patungkol yan sa nagniningning na ilaw. And yun, isa sa example nun is yung sa Transfiguration. Nakita talaga nila nagniningning ang Panginoong Jesus, 'di ba? Narinig ko sa preaching ni R.C. Sproul, pinakinggan ko din po yung preaching ni R.C. Sproul kagabi. Sabi ni R.C. Sproul, may description doon na napakaputi na walang sabon or walang naglalaba or na makakapag ng ganong kaputi. So parang ganun yung description, no? So sobrang puti po talaga. And then, so yun yung isa sa mga physical na aspeto ng pagpapakita ng kaluwalhatian. Nakita po yun nila, ito ni John, di ba? 3 po yung kasama ng Panginoong Jesus that time sa Transfiguration, si John, Peter, tsaka si James. So, ibig sabihin, nung sinasabi ito ni John, yun talagang tinutukoy niya. Isa yun sa mga tinutukoy niya, nakita niya. And then, mababasa din po natin sa John, again, puntahan ko po yung John chapter, ito ba itong note ko, no? 2 verse 11, sabi po dyan, ginawa ito ni Jesus, ang una sa kanyang mga tanda, sa Kana ng Galilea, at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian at pinahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ito, sulat din po ito ni John, no? Pinahayag kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanyang mga alagad. So ano bang nangyari dito sa John chapter 2? Ito po yung tagpo na kung saan umattend po ng kasalan ang Panginoong Jesus. At ginawa niya pong wine yung tubig. So I think ito yung pinakauna. Ayun, ang una sa kanyang mga tanda. Ito yung pinakauna na miracle na ginawa ng Panginoong Jesus na pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. And nakita po iyon nila
1. Okay? Nakita nila yon. Kaya tingnan nyo, sumampalataya sa kanyang mga alagad. So, ang nakaganda lang po, kanina talaga, in-spend ko yung remaining 1 hour ko sa pag-aayos talaga ng chronological na pag-aayos. Sobrang nahirapan po talaga ako. Paano ko i-reconcile? Kasi meron po kasing mababasa kayo na nagsimula si ang Panginoong Hesus na maghayag ng magturo nung nakulong na si John the Baptist. Tapos mababasa nyo naman dito, hindi pa kulong si John the Baptist. Ngayon mababasa nyo dito, ang dami nang nangyari, hindi pa nakulong si John the Baptist. So yun po yung tinabaho ko kanina for 1 hour. Hanggang ngayon hindi pa tapos. Nahirapan ako iayos kasi nagnanais po ako na yun yung sundan natin sa Bible study natin. But anyway, so isa ito sa mga nangyari. At ano pa, yun, transfiguration. And then sabi rin po ni Peter, tingnan niyo po yung sinabi ni Peter, 2 Peter chapter 1, verse 16 to 17. Tingnan niyo po yung sabi niya, sapagkat kami ay hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. So even Peter, kahit po si Peter, inihayag niya na hindi yon haka-haka, hindi yon gawa-gawa, but totoo, nakita namin yung kanyang kadakilaan. And in verse 17, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kaluwalhatian. At dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. So ano yung binabanggit dito ni Pedro? Yun po yung pagbabautismo kay Jesus. 'Di ba? So, and then sabi din po ni John ulit sa kanyang letter in 1 John, tingnan natin yung 1 John chapter 4 verse 14. Sabi dito, at nakita namin at nasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. So you see, ano yung words na ginamit niya? Nakita namin at sinaksihan. So, makita niyo talaga dito na yung sinasabi po ni John na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, it is literal. Nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God. Now, meron po akong idadagdag, hindi lamang po ito patungkol sa yung pagniningning ng Panginoong Hesus, hindi lamang din po yun patungkol sa mga miracle na ginawa ng Panginoong Hesus. Kasi yun po, nagpapakita po yun ng glory ni God. So ngayon, dito natin maintindihan anong ibig sabihin ng kaluwalhatian. Una, ito tandaan niyo po to. Una, pag sinabi natin kaluwalhatian ng Diyos, ito ay maaaring patungkol sa physical na nakikita. Yun nga yung light, yung sobrang liwanag. And pangalawa, yung kapangyarihan ng Diyos. Paano ba pinakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan? Sa pamamagitan ng mga tanda at mga milagro. Diba? Kababalaghan sa Tagalog. So doon nakita pagpapagaling, yung tubig ginawang wine at marami pa, binuhay yung mga patay. So yun, diyan ay pagpapakita ng glory ng Panginoon. And one thing also is, sabi sa John 17:1, tingnan niyo po to. This is one thing na napakaganda. John 17:1. Sabi dyan, nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. So ano yung tinabanggit dito ng Panginoong Hesus? Kung babasahin po natin yung John 16, ito po ay patungkol sa pagsasabi ng Panginoong Hesus na siya ay malapit ng mamatay, na siya ay mamamatay. So nung sinabi niya itong verse 1, tumingala siya sa langit, sinabi, Ama, dumating ng oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Ibig sabihin po, even ang kamatayan ng Panginoong Hesus is pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. The death,
Baka kasi maisip natin, ano lang yan, yung pagpapagaling. Hindi po. Pati po ang kamatayan ng Panginoong Hesus, that's the glory of God. Yan, isa po yan sa kaluwalhatian, pagpapakita ng kaluwalhatian niya. Paano? Paano nangyari yon? Ano nangyaring ang pagkamatay ay kaluwalhatian? Kasi, again, ang kaluwalhatian po is yung pagpapakita ng kung ano at sino yung tao ngayon. So, ang kamatayan po ng Panginoong Hesus ay pagpapakita ng Panginoong Hesus ay pag-ibig. Di ba? Di ba? Pinakita sa kanyang kamatayan ang kanyang pag-ibig at ano pa? Pinakita doon ang kanyang pagpapakumbaba. Di ba? Philippians 2. Na siya nagpakumbaba kahit na ito ay humantong pa sa kanyang kamatayan sa krus. So, you see, nakikita niyo doon yung character ni God, ng Panginoong Hesus. He is loving, He is humble, and obedient. Diba? That's the glory of God. So, yun. And diba, sabi din niya dito sa verse 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. So itong kaluwalhatian po ng Panginoon, again, gaya ng sinabi natin kanina sa Psalms 90 verse 2, nandun na po yung kaluwalhatian niya. No? Okay? So kapag sinabi po nating kaluwalhatian, ito din po ay ang kanyang character. Now, tingnan niyo po sa sinabi po sa Hebrews chapter 1, verse 3, sabi diyan, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ng lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Tingnan niyo po, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas or character. Okay? So, nakita din po ng mga apostol, si John, yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus in terms of His character. Okay? So, meron pa po ako isang verse na babasahin, 2 Corinthians chapter 4, verses 4 to 6. Sabi diyan, sa kanilang kalagayan, pinulog ng Diyos ng sanlibutan itong pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tingnan niyo po yung sinabi diyan. Liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo ang siyang larawan ng Diyos. At ang isa sa mga nagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo ay yung ebanghelyo. 'Di ba? Yung gospel, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Pagpapakita yan ng kaluwalhatian ng Diyos. And sinabi dito sa verse 4 na hindi iyon naunawaan. Hindi iyon nakikita ng mga hindi mananampalataya. Now, in verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So ano pong mababasa natin dito sa verse 6? Ito na po yung kabaliktaran ng mga hindi nakakaunawa, hindi nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos, yung mga hindi mananampalataya. Ito po, sa verse 6, ay yung mga mananampalataya. At paano? Paano sila nanampalataya? Na gaya, sabi diyan, gaya ng pagsabi ng Diyos, magnining ang ilaw sa kadiliman, ang Diyos din po ang siyang nagbigay ng ilaw sa atin upang, sabi diyan, na siyang tumatanglaw. Ang tumatanglaw po, di ba, is parang
guide or parang naghahayag na siya, kumbaga ang ilaw na mula sa Diyos, ang siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po pala, itong sinasabi dito din ni John, na nakita nila yung kaluwalhatian, dito natin makita na naunawaan nila yung ebanghelyo. Naunawaan nila yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, ito ay naunawaan nila, ito ay naging malinaw sa kanila dahil ang Diyos na nagsabing magningning ang ilaw sa kadiliman ay siya ding nagbigay ng ilaw upang magbigay liwanag sa pagkilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesu Kristo. So, ibig sabihin pala, no, nung sinabi niya na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ito din pala ay patungkol sa naunawaan nila ang katotohanan. Diba? Naunawaan nila ang katotohanan. At naunawaan nila ang biyaya. You see? So, hindi po lahat nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Tanging ang mga taong binigyan ng ilaw ng Diyos upang maunawaan iyon. So, sa makatuwid, ang kaluwalhatian ni Kristo ay puspos ng biyaya at katotohanan. You see? Kaya po sinabi ni John, di ba natanong ko po kasi sa inyo, sino yung binabanggit doon na puspos ng biyaya at katotohanan? Well, sinagot po natin na yun po ay ang Panginoong Hesus. Yun po ay patungkol sa Panginoong Hesus. Well, tama po iyon. Pero pag sinabi natin patungkol kay Hesus, ganun na din po yun, patungkol sa Ama at sa Espiritu Santo. Pero, kanina po, nung inire-review ko siya, ito palang binabanggit dito na puspos ng biyaya at katotohanan. Specifically, yun po pala ay patungkol sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Okay? Yung kaluwalhatian niya, yung nilalarawan doon na puspos ng biyaya at katotohanan. The glory of God, the glory of Jesus Christ. Yung kaluwalhatian ni Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan. Okay? So dito natin makita sa 2 Corinthians 4:6 na kahit po yung pagkakaroon ng pag-unawa at pagkakaroon ng pagtanggap sa kaluwalhatian ng Diyos, yun din po pala ay biyaya. Okay? Naintindihan niyo po yun? Kasi sinabi ni Pablo, hindi namin yon makikita kung kami ay bulag. Kaya lang, nagbigay ng liwanag ang Diyos. Kaya aming nakilala ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. You see? Kaya, no wonder, nung si John ay magsulat, asa na yan? Sabi ni John in verse 14, diba, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. So, John is talking about kaluwalhatian ni Jesus. At yung kaluwalhatian na yun ay puspos ng biyaya at katotohanan. Okay? So, ngayon, dito na tayo pupunta. So, naintindihan nyo na po ba nung sinabi ni John na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian? Clear naman po. So, yun po yung nakita nila. Hindi lang po yung physical na aspeto, hindi lang po yung kapangyarihan, kasi yun ay pagpapakita ng glory, but even the very character of the Lord Jesus Christ. No? Okay? So ngayon, sabi niya, yung kaluwalhatian na yun nakita namin ay puspos ng biyaya at katotohanan. So ngayon, ang tanong, anong ibig sabihin ng biyaya at katotohanan? At bakit ito yung ginamit ni John ng paglalarawan sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus? Bakit puspos ng biyaya yung kaluwalhatian niya? Yan. At bakit
puspos ng katotohanan ng kanyang kaluwalhatian. Diba? So, biyaya, no? Bakit po? Puspos ng biyaya. Full of grace and truth. May mai-share po ba tayo? So I think makakatulong po kung babasahin natin yung 16 at 17. Verse 16 at 17. Okay, tingnan natin yung 16 at 17. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sabi, no? 17. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. So ano po yung pinapakita dito ni John? Okay? So, balik tayo po sa kahulugan ng salitang biyaya. Ano bang kahulugan ng salitang biyaya? Biyaya is something na ibinigay sa atin without or labas po sa merit. Kumbaga, binigay siya hindi dahil meron tayong ginawa or dahil karapat-dapat tayo, basta binigay siya. Okay? Now, kung titingnan natin yung verse 16, sabi diyan, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. So, ibig sabihin, isa po pala sa ibig kahulugan ng biyaya, ito po ay, mula lamang sa kanyang kapuspusan. Okay? Mula lamang sa kanyang kapuspusan. Ibig sabihin, yung biyaya na yon is just an outflow, okay? Outflow lang po iyon ng kapuspusan ng Diyos, the fullness of God. Ano bang ibig sabihin ng fullness of God? Ano ibig sabihin ng fullness? Or ano pong ibig sabihin ng kapuspusan ng Panginoon? Kapuspusan ng Panginoon, or kapuspusan, yes, fullness of God, ibig sabihin po nun, siya. Kung sino siya. Kung sino siya. He is God, He is love, He is just, He is holy. No? Lahat. No? Lahat ng kung ano ang Diyos. So, ibig sabihin yung biyaya, no? Yung biyaya na natanggap natin at yung biyaya na sinasabi sa verse 14 na kaluwalhatian niya, no? Ganun yung kaluwalhatian niya, puspos ng biyaya. At yung biyayang iyon ay mula lamang talaga or nagmumula lamang sa kung sino siya. Out of His fullness, mula sa kanyang kapuspusan. So ibig sabihin, hindi po talaga ito mula sa atin. Kailanman hindi ito dahil sa atin. Okay? Kaya nga diba nagsimula tayo Psalms 19:2. He doesn't need us. Hindi tayo kailangan ng Diyos. But mula sa kanyang kapuspusan, out of His fullness, kung sino siya. He is glorious, He is love, He is kind, He is just, He is holy. Out of that, no? Mula sa kapuspusan niya, tayo ay tumanggap ng biyaya. Diba? It is from God. And sabi dyan sa verse 17, sapagkat, okay, ito, binigyan niya tayo ng para mas clear. Sapagkat binigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan
ni Jesus. So, anong relation nito upang makita natin yung biyaya? Kasi tingnan nyo verse 16. John, he is talking about biyaya, grace after grace, grace after grace after grace after grace. Yun sinabi niya si 16. And sa 17, sapagkat. Ibig sabihin, kapag may salita pong sapagkat, ito po yung magiging tulong sa atin upang maunawaan yung unang nasabi. So sinabi niya, tayo ay nakatanggap ng biyaya, pagkatapos ng biyaya, pagkatapos ng biyaya, pagkatapos ng biyaya, pagkatapos ng biyaya. Sapagkat, you see? So the word will explain itself. Kaya ganun po pag-aaral. Huwag po tayong magbibigay ng meaning sa verse. Just read the whole Bible. Di ba? Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Now, mahalaga po na maintindihan natin itong verse 17 kasi makakatulong siya sa pagsagot natin sa verse 14 na sinasabing puspos yung kaluwalhatian niya ng biyaya. You see? Okay? So, okay, verse 17. Siguro, dito tayo mag-stop. Another, hindi pa po tayo tapos sa ibig sabihin ng puspos ng biyaya at katotohanan. Patuloy pa natin siyang ini-explain. So dito sa verse 17, ito yung assignment natin. Bakit itong verse 17, bakit ito magpapakita sa atin ng biyaya ng Diyos? Ano yung connection niya sa biyaya ng Diyos? Kasi again, verse 16, John is talking about grace, biyaya, and then verse 17 sabi niya sapagkat. Okay, so ito yung makakatulong sa atin to explain ano yung biyaya. Ano yung ibig sabihin ng puspos ng biyaya. Okay? So that will be our assignment. So bukas, tatapusan na natin tong hanggang 18 kasi Thursday na bukas. Okay? So yun po, basahin nyo lang po ito. Basahin nyo siya. Tapos, basahin niyo po yung mga related verses, makakatulong siya sa inyo. At yun po. Okay? So klaro naman po ba sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos? Sana clear na po yan. Kaya kapag sinasabi natin na para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian, ibig sabihin nun kung sino siya. Ikapupuri ng kung sino siya. Ikapupuri ng kung ano siya. Di ba? The very definition of God. No? The very definition of who God is. Nakikita po yun sa kanyang kaluwalhatian. Okay? So, ako natutuwa po ako kasi ito yung mga words dati na hindi ko po talaga alam i-explain. Basta alam ko glory. Glory. Pero I cannot explain. Pero by the grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos, naunawaan. Pinapaliwanag, pinapaunawan ng Diyos. So, yun, patuloy lang tayong maging dependent po sa Kanya. Diba? So, yun po. So, yun po assignment natin. Ano yung connection ng 17 sa salitang biyaya? At ano yung ibig sabihin ng katotohanan? No? So, sasagutin natin yan bukas. Tatapusin na po natin bukas. Lord willing. Sige po. So, siguro yun lang po muna. Ako lang po pala nagsalita for today. So sana bukas makapag-share na po kayo ng inyong mga pag-aaral. Okay, so yun, patuloy lang natin basahin yung salita. Okay? Sige po, let us close this. Mag-pray po tayo. Let's pray. Our Father in Heaven, salamat Panginoon na tunay ang iyong sinabi na ang iyong pagliligtas sa amin ay tunay nga na ipinapaliwanag mo at ito'y magiging malinaw sa bawat isa na iyong mga inililigtas at niligtas. Salamat o Diyos na kami din sa pamagitan sa kapuspusan, mula sa kapuspusan mo o Diyos ay kami ay biniyayaan mo ng kaligtasan at ito nga ay tunay na aming patuloy na nauunawaan at nakikita kung gaano po ka perpekto, kung gaano kadakila ang iyong pagliligtas na mula pa bago mo pa man likain ang lahat ay ito'y
naitakda mo na. At ito, kami ay nakilala mo na. Salamat o Diyos dahil ikaw ay Diyos kahit na nung wala pa man kami. Ngunit mula po sa kapuspusan ng iyong kaluwalhatian ay inibig mo kami. At iyon ay pinakita mo sa pamagitan ng iyong pagliligtas, sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesucristo. Naway patuloy mo pong ipaunawa sa bawat isa ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, na ang bawat isa ay mapuspos ng pasasalamat sa aming mga puso at ang buhay namin ay ipapamuhay para sa Kanya na nabuhay dito sa mundo upang mamatay para kami ay mabuhay. Indeed, Lord, ang lahat ng iyong binigyan ng pandinig ay makakarinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil hindi ikaw misteryo, but ikaw ay katotohanan sa lahat ng iyong mga liligtas. At aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po. Thank you. See you po bukas. God bless.